Kaugnay pa rin ang paglipat ng TVJ dito sa TV5. Makakausap naman natin ngayon ng isa sa mga haligi ng trio na yan. Walang iba kung hindi si dating Senate President Tito Soto. Magandang gabi po sa inyo, Tito Sen, or sa aming mga Senate Reporters Book, SP Soto. SP, Good evening, sir. magandang gabi po. Good evening, Mayan Ed. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat sa Frontline tonight. Magandang gabi po. Thank you, SP. SP, diretso na po tayo. Sigurado po kami naging busy kayo the whole day, granting interviews left and right. Kukumustahin po muna namin kayo pagkatapos ng big announcement. We know the past weeks and days have been difficult for you and the whole team. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Kayo po ba'y nakahinga na ng maluwag? Oo, at least I was able to, after we decided last night and the announcement was made today, at sabi ko naman, di ba, June 7, by June 7, we will be deciding. Nabanggit ko na ilang beses yan eh. After that, ang ginawa ko naman kasi, tinext ko naman yung nag-send ako ng message doon sa mga kaibigan natin sa Net25, sa Channel 9, Channel 13, sa CNN. Sinabi ko sa kanila na ito yung napagkasundoan ng grupo. So, sa mga offers na yan, we chose TV5. Alam namin na napakaraming platforms na TV5 eh. Hindi sa TV5, kundi meron pa kayong HD51, meron kayong HD18, meron, and mga international pa. So siguro magbibigyan kami ng pagkakataon para mapalaganap pa lalo yung kasiyahan na gusto nating ibigay sa ating mga kababayan na inumpisa ng Itbulaga noong 1979 pa. And we heard, SP, hindi lang ho Itbulaga, mukhang magpo-produce pa ho kayo ng ibang shows. Kung ano man yan, kami po ay maghihintay sa mga susunod na araw. Pero dito, SP, Tito Sen, naging emotional kanina si Sir Joey De Leon sa primetime po na sa Frontline Pilipinas nung pinag-usapan yung pagkalas po ninyo sa Tape Incorporated. Kayo po'y matanong namin, ano po bang naramdaman nyo? Kayo po ba'y nasaktan din ho ba? Na-imagine nyo ba in your lifetime na kayo'y kakalas sa sanggang dikit ninyo na Tape Incorporated? Oo, ang sanggang dikit namin doon si Tony Tubera. Kaya nga wala kontrata for 44 years eh. Pero balikan ko lang sandali mo na yung sinasabi niyo tungkol kay Paring Joey na napanood ko rin. At tinawagan ko, magtatawagan kami kasi nung minsan tumawag sa akin yun, nang kausap niya yung mga advertisers namin, naiyak din siya. Si Paring Joey, iyakin talaga yun. Parang pinagtatawanan natin siya, parang masama ito. Sige po. Hindi, sanay hindi nabipikon yun. Nagpipiko na kami. Madalas magpiko na yung Escalera Brothers, pero natatawa lang kami. Nakakagulat eh. Sa amin eh. Parang after 44 years, bigla kayong papasok. Bagong board. Noong 1979, wala naman yun eh. Production specialist ang kausap namin nila Tony Tubera eh. Pagdating ng 1981, nung nabuo yung tape eh, hindi yan ang mga member ng board. Iba yung mga member ng board eh. Tapos after 44 years, bigla kayong papasok, paghihimasukan kami. So, biglang di ba, nakakagulat. At saka yung mga gustong gawin, hindi, baga sa ano ba better term doon sa Tagalog, hindi palatable eh. Ganun eh, yung mga nakikita namin eh. So, nasaktan kami. Masakit yun eh. Lalo na, talagang nararamdaman ko yung pakiramdam ni Paring Joey kasi inaakin yung title eh. Si Paring Joey gumawa nun eh. History and jurisprudence and the law are behind us. That we own Itbulaga. Joey De Leon owns the name Itbulaga. It's the law says the moment of creation, in the time of creation, the creator is the owner of the work. Ganun yun eh. Malinaw yun. At saka, isipin mo, doon na lang sa common sense, 1979, Itbulaga. Inumpisahan namin. Si Joey ang nag-invento ng katagang Itbulaga. Si Vic ang gumawa ng kanta. 1981 pumasok yung tape eh. Paano naging inyo? Di ba? Well, sir, kasi sir, 1979, first year high school ata ako noon eh.
Okay, Nagkakabukingan tayo. napunta tayo sa edad ha. Sige. Pero sir, kasi, well, of course, we're not lawyers eh. In the end, we'll have to leave it to the lawyers and the court eh. I'm just wondering, sir, kung ano yung patakaran pagdating sa ganyan. Kasi some might argue, and I suppose some are already arguing, na in the end, the name or the copyright belongs to the company that formally, I don't know, that formally is in Launched possession it. of the Yeah. the program. Yes, sir. Hindi eh. Hindi. There's no such thing. Basta ang nasa batas basta copyright ang pinag-usapan. Kahit hindi i-copyright, kahit i-copyright, kung sino nag-create, hindi niya binebenta, wala siyang pinagbibigyan, hindi niya binibigay sa kahit kanino, siya may-ari noon. Yun, maliwanag yun. So, Ngayon, sa sinasabi nilang trademark, kasi sa trademark, yung first to file, Yes. yun ang Yes. survey, no? Kaya kiniklaim ng tape na sila They filed may-ari, it. file sila. Yes. Nag-file sila ng trademark for section 16, 22, and 25. Alam niyo kung ano yun? Merchandising, goods. Kami nag-file ng section 41 eh. Section 41 is entertainment services. Sino ngayon ang tama? Kung sasabihin nilang tama yung kanila, di ba? For goods and merchandising kayo. Opo. Pero sa pangalan, for entertainment, amin. So, Dahil kami, well, if that is the thinking of some, naririnig ko kasi mga ibang lawyers, sinasabi, hindi, kung sino yung first to file. First to file nga kami sa 41 eh. So isundot na namin yung tanong, SP, kasi marami rin pong curious. Does that mean, since you said na sa inyo yung trademark ng Itbulaga pa rin po kayo at hindi Dapper Cats ang tawag sa inyo, sa show ninyo dito sa TV5? Hindi, You will yung carry Dabar Itbulaga. Cats at saka- Yung Dabar Cats at saka Itbulaga, iisa yun eh. Yes. Isang hilat siya yun eh. At yun kangay naging kagawian namin na pagtawag sa mga manonood. Yes. Kaya legit Dabar Cats kasi legit talaga. Dahil matagal ka nang nanonood ng Itbulaga or kangay nakikiisa ka sa amin. But then again, nabanggit nyo lang yan. Pero sana ang gusto namin dito, because we have now entered into an agreement with the Media Quest, we would want to go move forward. Kumalas na kami doon sa tape, hayaan na natin yung tape. Kung ano sinasabi nila, bahala na, hindi na kami magre-react sa mga sinasabi. Basta alam namin what is right and what is going to happen. Kaya yun po, yun ang concentration namin ngayon to make sure that we give TV5 very good content at kung maaari mas maganda pa sa mga aming mga ginagawa dati. Yun ang concentration namin ngayon. Pero sir, you're saying move forward with the same name. Yes, of course. It's Of course. Itbulaga. Kung sakasakaling magkakaroon ng problema dyan, we will work on it. We will let history and legality decide. But then we would probably, siguro, hopefully, maka-ready tayo before the end of June or the first week of first week of July. Yun. Okay. Sir, wag niyo lang kukunin time slot namin, ha? Hindi, the time slot, Yan, the time sige. slot of the show will be decided by management, Media Quest. Yes, We have left that to their control. Kami naman, they trust us with the contents of the show. Kami pahala sa content. Yes, sir. Okay. Yeah. Pero, sir, Agreement. jokes lang yun, sir. Jokes lang yun. Jokes. SP, since kayong nagsasalita at si Sir Joey, siguro, Bok, bago lang yung tanong mo, gusto rin namin malaman, kamusta po yung buong team, yung buong Dabar Cats, dito sa balitang ito, excited po ba sila dito sa TV5? Nandito na po kayo. Oo, tsaka pag sinabi natin buong Dabar Cats, hindi lang kaming tatlo at Opo. hindi lang kaming mga co-hosts, hindi lang, pati production staff, pati sales na excited na lahat. They're glad that we have finally, nabunutan kami ng tinik. Baka parang God has His ways eh. Parang blessing in disguise ito eh, na talagang we go full circle. Lahat na ng television station nabahaya na namin. So, buo yan, SP, sila Jose, Wally, Maine, Paulo, kasama Yes. buo. Okay. Alan. Alan, yeah, of At course. saka nakakatawa yan. Si Alan, si Ryan,
si Jose, si Wally, si Paulo, si Maine, si Raisa, pati si Karen na pinagtatangkaan nila na nung una akala nila iiwanan namin. Hindi Hindi namin iiwan yun si Karen. Yung bagong bata, 13 years old na magaling kumanta. Opo, At saka, opo, yeah. at saka yung mga production staff, 95% of the production went with us. Opo. SP, pasal- bago po namin kayo pakawalan, mensahe nyo po sa inyong mga loyal Dabar Cats at sa ating mga kapatid na sabik na po kayong muling mapanood. Sa lahat po ng ating mga tinatawag na legit Dabar Cats, maraming salamat po sa inyo, sa mga naririnig namin, nababasa namin at sinasabi ninyo. Maraming salamat po. Kami naman po, na-reverse na po namin or baliktad namin yung Itbulaga. Anong nangyari mga po sa Itbulaga for so long, after 40 plus years, it has become a public service program masquerading as an entertainment show. Kaya talagang natutuwa kami na nare-recognize ng mga kababayan natin yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagsasapita ng mga tungkol sa amin. Maraming salamat po. At higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon Diyos. Palagay ko yung redirection, ginawa nga sa amin. Opo. Siguro talagang panahon na. It's time. Opo. Maraming salamat sa inyong oras sa ating Senate Thank you. President Tito Thank you, sir. Soto. Welcome po sa TV5, sir. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagtimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.